binuhay ni Jesus ang binata na nakasalubong niya sa bayan ng Nain. Hindi na siguro kagustuhan nawa si Bujiko ay buhay pa. Pero alam natin na talagang dumarating ang kamatayan sa atin. Hindi lang natin malaman kung kailan. At kahit ako sa batang edad, bahagi ko. Sabi nga ko natin ngayong buwan ng Pebrero ay buwan na buhay. So, pro-life. Bahagi ko. Kaya nga ako nakaraang linggo ay nais na sana ko yung basbasan ng buntis pagkapahalaga sa biyaya ng buhay. Pero may mga bagay na hindi natin kaya unawain sa ngayon. Katulad ng pagdating ng kamatayan. At every level, kasi gusto talaga natin kung maaari tayo lahat ay magkasama-sama. Pero alam natin na bahagi ito ng buhay ng tao na kinakailangan natin harapin. At kung tutusin niya rin, kinakailangan natin paghandaan. Bahagi yun. Kaya sa pagkakataon na kung saan, nandiyan yung mga sakramento. Sa mga marami natin ay tutusin yung mga sakramento. Dito tayo sa sakramento, dito lahat ay bahagi na makikita natin na kasama sa paghahanda natin habang tayo na tumatahan sa daigdig na ito. Kaya kahit ako yung sa pagkain ng binyag, tayo ay inaatake ng ibang sekta. Kaya nagbibigyan ng mga ay pagwanan naman, sabi niya ko natin, ang sabi niya ko ni Jesus, ang pagtanggap sa paghahari ng Diyos ay kinakailangan pagtanggap katulad ng isang bata. Kaya at mo-explode ang mga ayun na yung pamantayan ng pagtanggap ng pag-ahari ng Diyos. Bahagi yun na kung tutusin ay nais tayong bumuli ng buhay ng Espiritu ng Diyos sa pagkahakya ng pangalan ng Lord ng pagkilala. Sabi nga ko, kahit na kumisang hindi natin maunawaan na makita natin na kinakailangan natin tanggapin ang kalooban ng Diyos. Maaari hindi natin maintindihan sa ngayon. At isa na rito ay ang maliwanag na pagdating ng kamatayan. Bahagi ko yun na kinakailangan natin harapin. At kuminsan, sabi nga ako dito sa ibang medyo na alin. At kalimitan mo, marami natin malimit natin marinig yung salitang huwag kang magako. Huwag kang tumangos. Bahagi rin ako, tayo ay nalulungkot sapagkat sa daigdig nito, physically, si Benji ko ay mawawala ka. Hindi na ninyo makakasama. Hindi nyo na makikita lalaki. Magtatrabaho. Gagawa ng kanyang sariling pamilya. Bahagi yung kung saan makita rin natin kung saan yan ay sabi nga natin ay tulad din ng paanyaya natin ng nakaraang
ng karatayuan na ito'y ay tayo ay magpasalamat sa biyaya ng buhay na ipinagkaloob ng Diyos. Kay Mexico, naging bahagi ng inyong buhay. Magpasalamat kayo sa Diyos sa pagkakataon na ipinakita ninyong kay Mexico, lalo-lalo na ng mga magulang, mga tito at tita, mga lolo at lola, yung pagmamahal na ipinakita ninyong kay Mexico. Pero hindi na ako natusin. So tayo palagi magpasalamat sa biyaya ng buhay, yung presensya ng bawat isa. Kasi nabigaw natin yun, mahalagang makita natin yung pagpapala ng Diyos, yung presensya ng bawat isa na ipinagkaloob ng Diyos sa atin para maipapanig natin at maibig sa katuparan natin yung kanyang utos. Yung kanyang utos, utusin niya nakakapsulay sa atin pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. At tayo din naman ay naniniwala natin na tayo lahat ay dumadaan lang sa daigdig na ito. Ang isaamin kung tayo talaga higit na pagtutungo doon sa kanyang kaharian sa langit. Nauna lamang si Mexico. Bahagi yun. Nung linggo, nabanggit ko rin kasi narinig ako na yung iba. Yung kanilang rosaryo, pinuputol nila para magliligig sila. Ay, hindi nyo dapat pinuputol yun. Bakit daw kasi pinuputol? Para daw walang sumunod sa pamilya. Alam nyo, yung ating paniniwala ay yung buhay ay isang biyaya ng Diyos. Yung kamatayan ay isang ayon sa kagustuhan ng Diyos. Bahagi mo yun. Hindi mo yun ano pang mga pamahiin, pagputol ng rosaryo. Pero lalo-lalo yung pagputol ng rosaryo. Bakit? It is a desecration of sacred object. Yung ilabag sa unang utos ng Diyos. Bahagi mo yun. Tawag na namin kami sa Mary, syncretism. Tayo kami sa Mary, nabubuhay tayo sa nahati, yung ating pananampalataya. Gawa lang ilang mga pamahiin natin. Pero hindi yung banal na bagay na dapat yung rosaryo na pagpuputulin. Padre, hindi naman na rosaryo. Diyan kayo nagkakamali. Kahit naman pa tayo, yung mga mahal natin sa buhay, si Mexico, kahit na yung ipakita ay hindi lang mo natin yung ipagdarasal. Magdarasal mo yan para sa atin. Hindi lang mo yan magdarasal kung nasa impyerno na. Bahagi na mo yan. Lalo-lalo kapag hindi nasa namin. Pagdarasal mo tayo, siyempre sino gagawin ko? Nagagawin mo ko. Magbibigay ng papuli at pasalamat sa Diyos sa galing. Ipagdarasal niya tayo. Kahit na yan din nasa purgatory. Kung yan din nasa purgatory, iwan mo lang. Pero mas probably, kasi batang-bata pa yan, ay bahagi rin ako. Yung nga palang purgatory natin, yan ay katarungan. Kasi kung minsan hindi na maintindihan kita natin mga kapatid na mga Katoliko, at kung minsan hindi maintindihan ng mga kapatid natin na hindi Katoliko, bagamat ang tawag nila sa kanilang sarili ay Kristiyano. Nangalin na ang purgatorio ay pagbibigay ng hinihingi ng katarungan. Papayag pa kayo na itong mga blood control projects, scam, pagkatapos sila nakawin milyon peso, iba bilyon pa, ay
ay mag-uumpisa lang sila. At kung sa sila ay mamamakit, automatic kasama mo sila sa langit. Sigurado, nag-umpisa sila, hindi sila pupunta sa impyerno. Pero hanggang hindi na binigay ng katarungan, dito sa daigdig na ito, doon nila gagawin sa purgatorio. Kaya po yung dulo ng purgatorio, yun po ay puro ng katarungan. Pangalawa sa doon siya dakilang awa ng Diyos. Kaya ako, si Mexico, bahagi ko yun na sigurado na magdarasal sa at sino yung una niya ay magdarasal yung kanyang pamilya, yung kanyang mahal sa buhay. So bahagi yun, pero sa akin yung mga bagay na banal katulad ng Santo Rosario. So yun po naman yung makita ko natin. Pero sa pagkakataon na ito, hindi sa lahat. Na sa gitna ng inyong katungkutan ay sana matanggap natin ang kalooban ng Diyos na si Galileo ay si Mexico ay kasama naman po ng kapatid. Hindi ko yung pampalubag loob. Yun ay bahagi ng ating pananampalataya. At yun ay pinangako ng Diyos kung bakit siya ay nagpakapako sa Diyos upang tayong lahat